ebidensyang nag-uugnay kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Roman Romulo at JJ Suarez sa mga maanumalyang flood control projects ay nasira na daw sa nangyaring sunog sa DPWH building. Ayon po yan sa isang congressman. Ako, maraming nabahala po sa balitang yan. Pero ang DPWH may paliwanag kung bakit nasunog ang building na yan. May paliwanag kung saan nagmula ang apoy. Pero bago natin pag-usapan at alamin kung bakit nga nasunog yan, ito ang post po o ang balita na nababahala po ang karamihan po dito sa sinasabi po ng isang congressman. Ang sabi sa balita ngayon, nasunog ang mga ebidensya. Nagdulot ng pangamba sa publiko ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay ng sunog na tumupok sa Bureau of Research and Standards o BRS ng Department of Public Works and Highways or DPWH sa Quezon City nitong Miyerkules ng tanghali. Sa kanyang viral Facebook post, sinabi ni Barsaga na ang insidente ay sumira umano sa mga ebidensyang nag-uugnay kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Roman Romulo at JJ Suarez sa mga anomalyang sa flood control projects. Sa Bureau of Fire Protection, NCR, nagsimula ang sunog sa DPWH BRS building sa Nia Road, Barangay Piñahan, Quezon City, bandang 12:39 PM. Itinaas ito ng third alarm pagsapit ng 12:56 PM bago tuluyang naapula 1:49 ng hapon. Walang naiulat na nasugatan, ngunit nananatiling palaisipan kung may mga dokumentong naapektuhan, lalo na't kasabay nito ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure or ICI at Senate Blue Ribbon Committee. Bilang tugon, tiniyak naman ni DPWH Director Liana Vergara sa publiko na walang sensitibong dokumento ang nadamay sa apoy. Kanino ba tayo maniniwala? Pero may paliwanag po kung bakit nasunog dyan. Ewan ko lang kung maniniwala kayo dito kasi sa post na ito ay yung nag-react dyan, bakit tawang-tawa sila? At hindi naniniwala sa sinasabi po ng DPWH kung bakit nasunog yan. Kayo naman, kung ano-ano agad yung iniisip nyo. Pero isang congressman po nagsalita na yung ebidensya daw nasira. O dito sa post po ng unofficial Bato Solid supporters, habang nagpaliwanag po ang isang DPWH secretary dyan, ay mukhang ang nag-react dyan, ay mukhang tawang-tawa sila. Pero basahin po natin ang komento ng netizens dyan. Kasi ang paliwanag po niya, sunog nang nangyari sa DPWH building, nagsimula umano sa nasunog na computer. Ibinunyag ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nanggaling sa isang computer ang sunog na nangyari sa kanilang opisina sa Quezon City. Ayon sa kanila, ay sumabog umano ang nasabing computer na naging dahilan ng sunog. Talaga ba? Nangako rin ang DPWH na walang nasunog na dokumento sa kanilang opisina na kaugnay sa flood control projects anomaly. Talaga ba? Ayon pa sa kanila, ay ang nasabing opisina ay walang hawak na dokumento na may kinalaman sa flood control. Wala daw. Pero yung reaksyon naman ng mga netizen po sa paliwanag ng DPWH na yan, sabi ni Irene Sifra Selgas, safe na sila. Sinong safe agad? Safe agad. Sabi ni Jan Sumil Kabural, alam na natin bakit pilit nilang dinidelay ang investigation para makadiskarte pa sa paglilinis. Ay baka marumi nga. Baka naman na yung ano bang klaseng linis yan? Sabi ni Gregorio Jr. Bustamante Sakay, maliwanag pa sa sikat ng araw. Lumang style na yan. Sabi ni Lilibet Berdel Binela, okay na Vince, wala naman kami choice kundi maniwala. Sabi ni Elizabeth, finish na. Panalo na naman ng mga buhaya. Sabi ni Omar Tanil, ito ha. Sabi ni Omar Tanil, si Duterte ang may kagagawa niyan. Yan na nga tayo eh. Ito naman kasing mga anti-Duterte, pag may mga nangyayaring hindi maganda, Duterte agad yung itinuro. Kaya ngayon, inuunahan na kayo. Na baka Duterte na naman ang sisihin nyo. Timing lang ba ito? May mukhang parang timing kung kailan magkakaroon na daw ng public na hearing sa ICI. Magkakaroon na daw ng public, mapapanood na daw natin. Akalain mo ba naman ang daming nanawagan? At yung taong bayan ay lalong nawawala na ng tiwala dahil walang hearing ngayon sa Senado, walang hearing ngayon sa House. Tapos yung ICI, hindi natin alam kung ano yung balita dyan. Kaya mas maganda ay talagang mapanood. Excited to. Kasi posibleng
mapanood din natin si Tamba kung ano yung paliwanag niya tungkol sa maanumalyang flood control projects na yan. At makilala talaga natin kung sino ang mga buhaya. Sana naman ay galing-galingan ng ICI na hindi magdududa yung taong bayan. Kailangan kung sino man yung sangkot dyan, politiko man yan, at kahit pa sino yan, dapat kung may ebidensya. Kaso paano magkaroon ng ebidensya? Sabi ni Congressman Barsaga ay wala na. Oo, yung ebidensya daw, nasira na. Ayon kay Congressman Kiko Barsaga. Siyempre, itong congressman na to, ay may mga source din yan. Bakit niya nalaman? O kayo, ano kaya sa tingin nyo? Ano kayang dahilan o ang totoong dahilan kung bakit nasunog ang DPWH building? Naniniwala din ba kayo sa sinasabi po ng batang congressman na to na nasira di umano ang ebidensyang nag-uugnay kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Roman Romulo, at JJ Suarez sa mga maanumalyang flood control projects? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye.